ayaw na natin mag-aral. Kasi niniwala tayo, diskarte na lang, diskarte na lang. Ako hindi ako naniniwala sa puro diskarte eh. It helps na meron kang diploma tapos dumiskarte ka. Kay Gilivers, pag-usapan naman natin yung mga bagay na nagpapalaki ng gastos natin. Yes, kahit nasa abroad ka o nandito ka sa Pilipinas, merong 8 bagay na nagpapalaki ng expenses natin every day. Kaya ko to ipapakita sa inyo para mag-improve at para mabuwasan ang gastos natin so that you can save and invest the right way. Alright, simulan na natin. Personality or attitude mo rin. Alam mo kaya, lumalaki din yung gastos natin. Nasa personality din natin o yung attitude natin eh. Minsan kasi, meron din tayong katamaran. Aminin natin, tinatamad tayong mag-ready o mag-prepare ng pagkain natin. Kaya panay tayong pa-deliver. Panay tayong order sa labas. Panay tayong bili sa labas. Tinatamad kang mag-prepare ng breakfast. Tinatamad kang mag-prepare ng lunch. Kaya sa halip na nagbabaon ka para makatipid, bumibili ka na lang sa labas. Merienda natin. Imagine mo, pag bumili tayo sa convenience store, di ba sobrang mahal? Pero pinapatulan natin yon kasi nagugutom tayo eh. Minsan nasa katamaran na rin natin, nasa sarili natin. Kaya magsipag tayo ng konti. Prepare your own food. Magising tayo ng maaga para makapag-ready tayo. So, lahat ino-order natin. Ayaw natin gumawa. Lahat pinapagawa natin sa ibang tao, ayaw natin gumawa. Bayad lang tayo ng bayad, ganito, sige gawin mo to, sige linisin mo yan, bayad lang tayo ng bayad. Pagkat okay yun kasi may time tayo para sa ibang bagay. Pero kung yung time na yun, ginagamit mo sa negosyo mo, sa pagbibenta, okay yun. Pero kung lahat inuutos mo tapos nasa bahay ka lang nakahiga, yun ang mali. Okay? So, Gilivers, ang payo ni Rockstar, para iwas gastos tayo, first, dapat yung mga basic skills alam natin. Yung mga basic needs natin, tayo mismo ang namimili at nagpiprepare. Next na nagpapalaki ng gastos natin, yung lugar kung nasaan ka. Yes, baka kasi nasa city ka, nasa sentro ka, so pag nandyan talaga ang lugar mo sa mga exclusive subdivision, magastos talaga yan. Kaya tinan mo kung kaya ng income mo, income ng family, yung kinalalagyan nyo. Hindi naman masama na umuwi muna tayo ng konti dito sa bandang probinsya, bandang barangay, para mas mura yung gastos, wala tayong masyadong bills na binabayaran monthly, pwede tayong magtanim ng gulay, kung hindi kaya ng budget. Kasi mamaya, yung income nyo, hindi kayang i-sustain yung lifestyle dyan sa lugar nyo. Kung nasa city kayo, lahat babayaran nyo. Taxi, walang tricycle, walang jeep, lahat i-deliver sa'yo. Tapos may mga monthly ka tayong binabayaran. So, mahirap talaga. Okay? So, kaya ang payo ni Rockstar, mag-compute kayo, kung yung income nyo, hindi kaya, lumipat ng lugar. Ngayon, kung ayaw nyo umalis ng lugar na yan, dagdagan nyo yung income nyo. Kung conveniente, dyan kayo masayang pamilya, dagdagan nyo na lang income nyo. Para yung gastos nyo, nasa shoulder ng income nyo. Okay, next is, ito po, mga tao sa inner circle mo. Alam nyo yung one of the most influential group of people sa buhay natin, yung inner circle natin. Yan yung lagi natin nakikita, nakakausap everyday. Kamag-anak natin, kaibigan natin, office mate natin. Meron kasi tayong tinatawag na law of proximity. Yung kung ano yung nakikita mo, nagagaya natin. Yung mga lifestyle, buying habits nila, yung mga routine nila sa morning, routine nila after work, nagagaya natin. Yung ba napapansin? Dati umuwi ka lang agad, pero ngayon, dumadaan ka na rin sa coffee shop kasi nagaya ka na rin sa kanila eh. Dumadaan ka na rin ngayon sa mall. Sa halip na uwi ka na para makapag-ready, makapaglinis, makapaglaba, hindi mo na ginagawa. Kasi nga, naiimpluwensyahan tayo ng inner circle natin. Law of proximity. Alam niyo, nung nasa Manila ako, natuto din akong ng sine. After work, pag Sabado, minsan di ako umuwi. So, saan ako napupunta? Kung saan sila nagpupunta, sumasama na rin ako. Law of proximity. Okay? Kaya, tinan natin yung ating mga kasama. Kung yan ba ang lifestyle na yan ay kaya mo. Kung hindi, at hindi mo kayang kontrolin ng sarili mo, baguhin mo yung inner circle mo. Hanap ka ng bagong kaibigan. Alright? Next, ito po, wrong formula. Minsan may mga wrong formula tayo na sinusunod na nakakadagdag ng gastos natin. Halimbawa, para maging healthy, minsan ang formula natin, laging kasama si gym. Hindi po, pwede ka maging healthy nang hindi nag-gym. Eto, don't get me wrong ha, ako batang gym ako eh. Maganda talaga nasa gym tayo. Kaya lang, baka hindi kaya yung monthly. Baka hindi kaya yung papunta sa gym. Kung malayo,
magta-taxi ka, bukod pa sa monthly mo, bukod pa sa mga costume mo, bukod pa sa iba mong inaalala, kung hindi mo pa kaya talaga, sa bahay, pwede kang mag-gym. Pwede kang manood sa YouTube, pwede kang bumili ng weights. Alam nyo, ako ngayon, dito na lang po. Pero kung sinusubaybayan sa YouTube, tapos may weights ako, kasi minsan nisip ko yung travel time ko sa gym, 2 hours po eh. 2 hours na yon kung i-close ko na ng sales, ng deal. 'Di ba? Mas kailangan ng team ko 'yon, mas kailangan ng mga followers ko. Kaya medyo nag-stop muna ako sa gym. Okay? So, may mga maling formula kasi. Sa akin kasi for me, kung nagagawa mo yung routine mo, nagagawa mo yung tamang pagkain, magiging healthy tayo. Bagamat okay din na nasa gym tayo. Kasi ulitin ko, dati rin tayo lagi sa gym. Choice na malapit lang gym, lagi ako na dyan. Okay? Next, ano pa yung mga mali nating formula? Maling formula natin ng pag-iipon. Kasi akala natin mag-iipon lang tayo pag may malaking income, pag walang malaking income, wala mo nang ipon. Pag may mga gastos, pag may mga occasion, hindi muna tayo nag-iipon. Mali ang formula natin. Okay? Kaya gastos tayo ng gastos, hindi tayo ipon ng ipon. Next, small leaks. Ito yung mga maliliit na gastos everyday. Mga load natin, kape natin, online na 150, 250, 3 times a week yun. So that's 500, 450 pesos. Mga malilit na gastos na hindi natin napapansin. Kaya bantayan mo yung gastos mo, hindi yung malaki eh. Hindi yung malaki yan. Ang bantayan mo yung everyday na lumalabas na 100, 200, 300, yan ang bantayan natin. Next, eto po. Oversubscription. Baka nakakadagdag ng gastos natin. Subscribe tayo sa Netflix, subscribe tayo dito, subscription dito, doon. Ending, hindi na natin ginagamit. Alam nyo, nung minsan sabi ko sa team ko, paki-review nyo nga yung subscription ko kasi nababawasan yung Gcash ko. Tingnan natin, baka mamaya meron na tayong sobrang subscription, di natin ginagamit. Di bali kung ginagamit natin. Di ba? Tingnan natin kung ano yung pinaka na-maximize lang natin. So, dun lang tayo magtuloy-tuloy ng subscription. Okay, sa last natin, ito yung pwersa ng kadiliman. Doon ko na naman yung pwersa ng kadiliman. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And again, our invitation sa lahat ng gusto mag-join sa ating community, IMG Rockstar. Tuturuan ka namin paano makaipon, makaiwas sa mga unnecessary expenses and makapag-prepare sa future. And if you want to have your Kaiser, pwede kahit OFW. Ang Kaiser 3-in-1 may healthcare, life protection, and investment. Okay? So, PM lang sa personal FB ko. Yan mo aking WhatsApp or ang aking email. Now, ito po, pwersa ng kadiliman, quote and unquote. Ito yung mga nakikita natin sa social media. Hindi po ang social media ang pwersa ng kadiliman. Napakalaking tulong ng social media sa atin. Kaya minsan yung mga nakikita natin, pinipilit natin bilhin o maging mapa sa atin na hindi natin kaya. Masyado tayong namamindset ba? Na lahat tayo kailangan magnegosyo. Hindi naman lahat kailangan magnegosyo. Kung maganda yung work mo, maganda yung kita mo, masaya kayo ng pamilya nyo, huwag ka na magnegosyo. Alam niyo, tinanong minsan sa akin yan, sabi niya, Doc, magre-resign ba ako? Sabi ko, masaya ka ba dyan? Yes po. Napoprovide yung pangangailangan mo? Yes po. Stay. Ayusin mo lang yung finances mo. Mag-ipon ka lang, mag-invest ka lang for the future. Kasi namamindset tayo ng mali ng ibang mga influencer, ng ibang nakikita natin. Ayaw na natin mag-aral. Kasi niniwala tayo, diskarte na lang. Ako hindi ako naniniwala sa puro diskarte eh. It helps na meron kang diploma tapos dumiskarte ka. Then, bili tayo ng ganito, mababayaran din naman natin yan. So, sobrang dami ng influence ng social media sa atin. Kaya pili lang tayo ng mga sinusubaybayan, ng mga pinapakinggan, lalo na lang influencers. Okay? Alright, Chilipers, ito yung mga dagdag gastos na pwede nating iwasan. Kung gusto mo ng help, PM lang sa personal FB nito. Kaya po ang personal FB. Let's go! Kape po tayo. Kape po.